Buenos días, señoritas y señoritos. If you review the media outlets of Duterte enablers or the Duterte trolls and bloggers, you will see two emerging messages. Yung isa po, they are threatening that itong si Cacelis, once he is released from detention sa Kongreso, mamundok po siya. Parang tinatakot nila tayo na babalik ito sa pagka-rebelde. As if matakot tayo. Another gimmick nila, and we reported this earlier, ay that mag-hunger strike itong dalawa or baka by this time nagsimula na. Ang maganda dito po ay ni-reviewin rin natin yung general reaction ng mga tao at masasabi natin na boomerang ito sa kanila. Doon sa panakot na babalik sa pagkarebelde si Ka-Eric, marami nagde-dare sa kanya na gawin niya yun. Kasi papatayin siya na mga dati niyang kasamahan kung talagang naging NPA or communist rebel siya ng tunay, ha? Kasi sa itsura niya at saka sa laki niya, ngayon lang akong kinakitang mataba na miyembro ng, and I have interviewed a lot, and marami tayo mga kaibigan dyan from the days na kinoveran ko sila as an Inquirer, former Inquirer reporter. At ganun rin sa threat nila to do hunger strike. Marami rin sinasabi, sige gawin nyo na. Kasi papayat pa kayo niyan o kaya maging sexy pa kayo niyan. So in short, pinagtatawanan. In short, walang epekto. Mas na lumabas silang katuwa-tuwa sa mga gimmicks nila. In fact, maganda nakita ko dito yung ginawa ng itong news site na popular media site na Impact PH 2019. At ang ginawa, ang sabi nila na ito daw si Lorraine Badoy at Jeffrey Ka-Eric Celis na tumatanggap ng 100,000 monthly na sweldo ay mag-hunger strike daw. At sabi nila, okay lang ito dahil yung social weather survey conducted from June 26 to 29, 2022 ay lumalabas na 11.6 of Filipino families or an estimated 2.9 million experience involuntary hunger or 2.9 million nagugutom na mga Pilipino. So sinasabi nila maganda ito at least para maramdaman nila na habang sila ay tumatanggap ng 100 million, and I think basic kwan lang ito. Meron pa dyan from what I know sa mga ganyan operations, may mga PR groups na gumagalaw dyan. Hindi lang ito. Meron pa ito plus, mga bonus, mga reward, at syempre, galante naman si Kiboloy na from time to time, baka inaabot-abot rin sila. At syempre, yung mga opisyalis na ginagawa nilang guest. At siguro meron pa, lalo na nung sila pang may hawak sa NTF-El CAC, mas malaki pati ng tanggap nila at meron pa rin siguro sila mga yung mga SOP. So hindi lang ito, there could be from 500 to 1 million. Nakikita nyo na parang itong si Ka-Eric, parang ito lang nakikita ko na dati daw communist rebel na parang nagmo-modeling, doing show, iba-iba ang jacket na mukhang mamahalin. At saka mukhang busog na busog sa buhay. So sabi pa nga dito, they are quoting a news na ito daw dalawa na according to Manila Bulletin have decided to go on under strike. Kaya they quoted the SWS survey na sinasabi na maraming mga
Pilipinong, lalo na yung poorest of the poor, ang naghihirap. In fact, 11.6% are really suffering. Involuntary hunger, ibig sabihin, iba ito, hindi ito yung parehong keto diet na may pera ka pero gusto mong pumayat. Ito yung ayaw mong, lalo na yung mga bata, yung mga baby, involuntary, yung walang trabaho, walang hanap buhay, nawala ng trabaho at walang choice kundi wala talagang makain even once a day. So ito, talaga kawawang kawawa itong 2.9 million families. Ang laki nito kung 5 million ka 5 members kada family. So ang laki nito. This is a really big figure at kawawa naman itong mga Pilipino na ito na 11.6% of Filipino families. So malaki-laki rin to. So dito naman dito sa vlogcaster natin, ganon rin ang mga komento ng mga natin, ng mga subscribers. Sabi nga ni Antonio Andrada, sabi niya, mabuti nga mag-hunger strike na at matuluyan na sila. Ang tuwa ko lang magrektag akala mo mga totoong journalist, kasi sabi na nga na lumabas sa congressional hearing, hindi pa sila miyembro ng kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas. In short, hindi lang baka fake communist rebel itong si Celis, kundi fake journalist rin pala na naghahayag ng fake news. At inamin niya hindi niya na-check yung 1.8 billion na galing daw sa source niya. Baka wala rin siyang source dyan sa Senado. At sabi ni Rodel Reyes, Badoy and Eric, dare you, do it now, quick. Gusto na niya, tuloy na, mag-hunger strike na. At sabi naman ni D Mercado, sabi niya 2022, sabi niya tama lang mag-hunger strike silang dalawa. Sino ba ang gugutumin? Ang lalaki ng mukha Tama. Sagana kasi sa fake news. Maruming pera ang kinikita nila. Yan, referring to the 100,000 na sinasabi ko, mas maliit pa nga ito. So ganito. Sabi pa ni Annette Aquino, pakialam namin sa hunger strike nila. Yung ganito sa kanila. Sabi ni Zio Drake 48-42, kaya nila Badoy at Celis mag-hunger strike. Malalaki mga katawan at matataba katawan nila. Sa loob ng 3 araw na walang kain, dapat ang mga gwardya ng kulungan sa Kongreso ay doon kakain malapit sa kulungan nila. Tingnan natin kung di sila kakain. Yun. At isipin nyo na lang, nag-keto diet kayo, di ba? So, sabi pa ni Rolando Bibon, sabi niya, nakulong pala sa basement ng Kongreso ang Katniel ng SMNI. Hunger strike talaga pang drama series naman. Ang style, pang famas. Meron rin nga sinabi na baka tatakbo do ito sa susunod na eleksyon. Sabi naman ni Stanley Redondo, hayaan nyo sila. Nagpapapansin lang mga yan. Kakain din yan mga nagutom. Huwag nyo nang pansin yan. Yan. Wala ako nakikita na nagkuhan sa kanila, nagsisimpatay sa kanila, or nagkuhan lang man, nababahala na baka ano mangyari sa kanila. Sabi pa ni God's Grace and Mercy Catholic Faith na isang consistent supporter ng BAT team, sabi niya, hunger strike, okay yan.
Lalo ngayon na sobrang mahal ng bigas. Tama nga naman, tama. Ito naman, si Nathan Fernandez. Gusto niya ilagay sila sa selda ni De Lima. Tama rin naman kasi medyo aircon pa ata yung detention facility sa Kongreso eh. If I'm not mistaken. At pintado at may privacy sila, walang kasama, hindi pareho sa kulungan, na halos wala ka ng lugar kung saan humiga. At sabi rin ni Michael Raymond Valenzuela, sige, mag-hunger strike kayo, total pinataba naman kayo ng SMNI. Sabi ni Jojo Julian, maganda yan, fake hunger strike nila para kung matigo, good riddance na lang. Yan, tingnan natin kung ilang araw, mag-countdown tayo kung ilang araw ba na kaya nila ang hunger strike nila. Mag-countdown tayo. So guys, ito lang. So in short, wala. Either DETMA, walang paki yung publiko or gusto pa nila ituloy na mag-hunger strike at kung nailabas na sa kulungan ay bumalik na itong si Eric sa mga communist movement para malaman niya gaano kagalit na sa kanya yung mga dati niyang kadre. Masaya yan. Masayang development ito sa Anketat. Pero baka pupunta ito sa China na lang. Doon na lang, hindi siya gagalawin ng mga kadre niya na binabanatan niya araw-araw sa SMNI. So ang maganda lang dito, ang immediate effect dito ay matagal-tagal rin natin ito hindi maririnig at lalo na kung tuluyan nang mawala yung SMNI sa ere kung mabilis kumilos ang National Telecommunication Commission. So hanggang dito na lang po tayo. Thank you very much for watching. Please share this sa mga tao na sumusubaybayan sa issue na ito. And please tell them to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.